Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Ngayon mga kababayan, meron po tayong, ito actually may related din po ito sa politics. Bakit? Politics si Robin eh. At saka kapatid ni Robin Padilla si Rostom. Na noon, Rostom Padilla, ngayon ay Bibi Gandang Hari. So ito mga kababayan na disclaimer lang, ang papa ko is Muslim talaga. But hindi ako converted sa Muslim, pero marami din po akong mga nababasa, naririnig, at mga pinsan ko mga Muslim, nakakausap ko din po sila. Kaya bago ko i-content ito, tinatanong ko sila. Ngayon, pag-usapan natin itong patungkol sa pagsuot ni Rostom Padilla or ni Bibi Gandang Hari ngayon na pangalan niya ng jihab. Na kung saan ang jihab kasi ay ginagamit yan ng mga kababaihang Muslim para mapagtakpan ang kanilang buhok, ang kanilang lieg, balikat, at pisngi lang ang nakikita. So ngayon, actually mga kababayan, nagsuot kasi itong si Bibi Gandang Hari or si Rostom Padilla noon na Bibi Gandang Hari ngayon na kapatid ni Robin Padilla na kasalukuyang senador ng Pilipinas. Nagsuot kasi siya ng jihab. Ibig sabihin ng jihab, kung nakita nyo po sa picture, yan po yung parang sinuot ni Mama Mary, no? At kung sa mga hindi nakakaalam, si Mama Mary, di ba mahilig magsuot ng ganon? Si Magdalena, yung mga ganon. Yan yung mga sinusuot ng mga Arab women. At mga Jewish people, ganyan, sinusuot nila. Actually, lahat ng Arab country, sumusuot ng ganyan, ang mga Arab women. Ngayon, first time ko kasing nakarinig dito. Actually, eto speaking, ang mga Muslim or relihiyong Islam, pag sinabi nating bakla is haram. Sa madaling salita, ibig sabihin ng haram ay bawal or kalapastangan. Actually, hindi ko alam kung ano meaning ng haram. Hindi, alam ko yung meaning ng haram. Pero hindi ko alam paano siya i-explain. Marami kasing matters yan eh. Pag sinabi nating haram, bawal. Pag sinabi nating haram, hindi pwede. Or basta may ganun. Speaking of haram, basta bawal. So ngayon, yung pagsuot kasi ni Rostom or ni Bibi Gandang Hari ng jihab sa loob ng moske ay pinuna ito ng mga kapatid nating Islam. Ngayon, Ken, may tanong ko lang. Ang pagsuot ba ng jihab ng transgender ay pwede ba? Actually kasi sa pag-aaral at sa pagtatanong ko sa mga pinsan ko and then sa pagre-research ko na rin kasi anong kwenta ng Google kung hindi natin gagamitin, no? So, bawal po talaga ang pagsuot ng jihab sa mga kalalakihan. Kasi sinuot lang po ito ng mga babae na Muslim. Ngunit, pagdating kasi kay Rostom, siya kasi ay transgender woman. Actually, sa modernong panahon, sa panahon natin ngayon, no, in modern world, pwede nang magsuot. Ngunit, hindi lahat ay sinasang-ayunan ng mga Muslim kasi insulto po ito. Ang may karapatan lang magsuot ng jihab ay yung talagang totoong babae. Pero pag nagsuot ka, si transgender ka, nagsuot ka ng ganyan, insulto po yan sa mga kababaihang Muslim. Ngunit, okay lang po ito kung suotin mo kung nasa bahay ka lang, o kung kapatid mo Muslim, ikaw Muslim. Pero actually talaga, ang bakla is haram. Bawal sa relihiyong Islam ang bakla. Maliban na lang kung tanggap ka ng pamilya mo, pero bawal po talaga. Bawal. Bawal na nga ang bakla magsuot ka pa ng jihab. So, malaking kainsulto po yon. Actually, ngayon in modern world, tanggap na natin yan. Ang Islam kasi, bawal sa kanila yung mga ganyan. Sa Katolik naman kasi, bawal din naman yung mga transgender kasi ayon nga sa utos at sa loob ng Biblia, walang bakla. Kaya kung naalala nyo noon, sa Bible, magbe-base tayo sa Bible, kung naalala nyo yung pamilya ni Lot, kita niyo pamilya ni Lot na inulan ng asupre ang isang syudad dahil sa pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki hanggang sa nag-utos na nga ang Panginoon na nagpababa ng mga anghel na yung pati yung mga anghel ay nilalandi at binabastos ng mga kalalakihan sa lugar na yon kaya inulan ng asupre. Kaya nag-utos ang Panginoon na bumaba kayo doon pakiusapan ninyo yung mga kalalakihan doon na ibawal nila yung gawaing ganyan kasi nga bawal yan, no? At yan ay haram.
Ngunit hindi nakikinig ang mga tao doon, kaya isa sa kadahilanan na kinausap ng Panginoon ang pamilya ni Lot, kaya umalis sila na kapag kayo umalis, huwag na kayong lumingon kasi magiging asin kayo or magiging bato. Ang problema lang, yung asawa ni Lot na may pagkaaling marites din, lumingon, ayun, naging bato. So, yun po yun, may kwento kasi niyan in Bible, in Catholic Bible, na kung saan inulan ng asupre dahil sa ginagawang kalapastangan no ng mga kalalakihan doon sa may, correct me if I'm wrong, sa Sodoma ba yun? Ay hindi siya Sodoma. Oo, so yun po ang nangyayari mga kababayan. Kaya dito, marami pong pumuna kay Bibi Gandang Hari o kay Rostom sa pagsuot niya ng jihab, no? Makikitang kasama nito ang mag-asawang si Mariel Padilla at si Senador Robin Padilla. Ang komento ng netizen, it's a no for me. It's a form of disrespect. Sabi nung mga kapatid nating Muslim, kasi haram po talaga yan. So ngayon, ito po, mag-research po tayo. What is jihab versus burqa? A niqab cover most a woman's face except for her eye. A burqa covers a woman's face and body with just a mesh in front of the eyes for wearing to see through. A jihab covers a woman's hair and neck but not the face. So ngayon ang tanong mga kababayan, pwede bang magsuot ang transgender ng jihab? Actually, isa ito sa kadahilanan na ikakasira ni Robin Padilla, mga kababayan. So ngayon ito na, basahin natin. Pwede bang magsuot ang mga transgender women katulad ni Rostom Padilla or ni Bibi Gandang Hari ng jihab? Ito, nag-research po ako. According to the majority interpretation of Islamic law, transgender identity and gender reassignment surgery are considered haram. Haram means forbidden. Ayan, by many traditional scholars. As it seems as altering God's creation. However, some prominent Islamic scholars have issued fatwas allowing for gender-affirming surgery in cases of severe gender dysphoria, citing the principle of necessity overriding prohibition. So yun po ang nakalagay. Ngayon, pwede bang magsuot ang transgender or tanggap ba ang transgender sa Muslim? Ito po. So nakalagay dito, yes, you can be Muslim and trans, many people are. Prophet Muhammad or Pibu himself accepted men known as mukannat or feminine men who we might in today's time. Sa ngayong panahon na to. Pero noon bawal. This time period viewed as trans or gay. The prophet wife Salama had a mukannat friend named Hit who was welcome in their home. So sa ngayong time, pero noon bawal. Ngayon, pwede ba maging Muslim ang transgender? Yes, you can be Muslim and trans. Many people are. So sabi nga, ngayon, a transgender person, regardless of their assigned sex at birth, can choose to wear a jihab if they identify as female and wish to express their religious belief. Throughout this practice, the decision to wear a jihab is a personal one based on their individual gender identity and interpretation of Islamic teaching. Whether or not transgender person wears a jihab is entirely up to them and should be respected as a personal religious decision. Pero para sa akin, according nga sa aking mga pinsan at sa lola ko, sa side ng papa ko, bawal po talaga. Bawal. Bakla, transgender is haram in Islam. So sa pagsuot ni Rostom Padilla, para sa akin, karapatan naman ni Rostom yon na magsuot. Pero hindi okay para sa akin. Bakit? Nasa loob siya ng moske. Sa pagpasok mo sa moske, kailangan mo maghubad ng tsinelas. Pagpasok mo sa moske, kailangan respetado ka, respetuhin mo yung moske. Pero yung pagsuot ng jihab is not good. It's haram. Para sa akin ha, kasi Muslim din po ang tatay ko pero hindi ako converted. My mother is Christian but I'm Christian right now. Hindi po talaga magandang pakinggan. Katulad lang din sa Katoliko.
Hindi lahat ng Katoliko natanggap ang pagiging bakla. Hindi lahat ng Katoliko tanggap ang same-sex marriage. Ganon din sa Islam. Merong Islam na naa-adapt nila yung modern world. Merong Islam na pinapanindigan talaga nila at pinapaniwalaan nila kung ano ang tinuro ng Quran. So, haram po ang pagiging ganyan. So, meron nga tayong kasabihan mga kababayan na kung gusto mong respetuhin, unahin mo yung sarili mo para respetuhin ka ng iba. Diba? So, yun po, insulto po talaga. Para sa akin ha, insulto po talaga. Babae lang po talaga ang pwedeng magsuot niyan. Actually, lalaki pwede naman, pero iba sila. Hindi sila katulad ng design ng jihab ng babae. Sa mga lalaki pwede naman, pero hindi nakasara dito. Yung ginagamit pag nasa disyerto ka, balot. Yung katulad sa sinuot ni Jesus Christ, sinuot nila Muhammad, yung mga king and queen sa Saudi, maganon. Pero yung pag jihab-jihab tas lalaki ka, hindi po pwede. Pangit. Actually, may balita nga mga kababayan. May balita nga na isang transgender women na pumunta ng Malaysia, inaaresto siya. Ayan nakalagay dito, Malaysian News. Trans woman flees Malaysia after wearing jihab and being assaulted by police. Ayan, transgender businessman and social media personality fled to Australia after Malaysian authority charged her with insulting Islam and wearing women's clothing. So, bawal po talaga. Not all country ganun. Merong mga country ma-istrikto at merong actually, sa totoo lang, sa madaling salita, kabastusan po ang ginawa ni Bibi Gandang Hari or ni Rostom Padilla. Yun po yun. So, actually, hindi naman po bago sa atin yan. Si Robin nga, number 1 senador. Wala din namang nagawa sa bayan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, tayo bilang mga social media influencer, mga content creator, mga influencer, mga artista, mga politician, iwasan po talaga natin. Kasi actually, buhay natin showbiz Buhay natin known. Kaya kunting mali natin, mapupuna ka, mabibira ka. Kaya kung gusto po natin na respetuhin tayo, unahin natin yung sarili natin. Lalo-lalo na sa mga artista, sa mga politician, iwasan natin makagawa ng mali para hindi tayo mapuna. Listen, learn po yan. Para sa akin mga kababayan, it's haram. And I thank you. God first. See you next vlog.